Hello mga kamarites, for today's video, ayun na nga nakita na niyo sa intro, gumawa tayo ng kikiam at nandyan na rin yung ingredients na sa intro. Pwede niyong i-post para makita niyo kung ano yung mga ingredients na ginamit. Kasi nakalimutan ko na talaga yung ingredients na aking ginamit at ilang cup at ilang spoon yung mga ginamit ko dyan sa ingredients. Kaya nilagay ko na lang dyan sa screen yung ingredients na ginamit ko dyan. Matagal-tagal na kasi itong video na to. Siguro nasa 8 days na itong video na to. Ngayon ko lang talaga siya nabigyan ng oras para ma-edit ko, makapag-voice over ako ng maayos. Kasi ilang araw na ako nilalagnat, nilalamig, sinisipon, inuubo. Kaya hindi ako makapagsalita ng maayos. Pero medyo okay naman na ako ngayon. Wala na yung ubo, paunti-unti lang. Pero yung lagnat, sipon, lamig ay wala na talaga. Alhamdulillah at nawala na yung lagnat, init, sipon ko. Yun nga lang yung sa ubo lang. Talagang minsan gumagana siya. Minsan tahimik. Ay ganun. Parang tao lang, no? Maingay kasi ang ubo, di ba? Kaya ganun. Napanood ko kasi itong kikiam na to. Kaya kinabukasan ay hindi ko talaga tinantanan. Gumawa na rin ako. At in fairness, napakayami niya. Iba kasi ako pag nakakapanood ako ng nagluluto, lalo na pag kinikrib ko. Talagang hindi ko mapigilan talaga na kinabukasan ay gagawin ko rin, gagayahin ko rin yung ingredients niya. Pero, in fairness ha, masarap naman ang pagkagawa ko. Parang nagaya ko na rin yung pinanood ko sa social media. Lalo na yung sauce niya, napakasarap niya at sobrang anghang. Siyempre, sinadya ko talagang maanghang yun kasi masarap naman talaga yung sauce ng mga kikiam, tempura, fishball, or dyan sa mga balot, Pinoy, pag masili, di ba? Ganon din ba kayo mga kamarites? At ayun na nga, sinimulan ko na siyang pakuluan. Papakuluan ko muna dito sa bahay namin. Kasi sa araw na yan ay pasensya na. Narinig pa yung boses ng aking nanay. Nagluluto kasi sila sa labas. At ayun na nga, i-continue natin. Kasi sa araw na yan ay araw namin kinalula. Kaya pakuluan ko na lang siya at gawa rin ako ng sauce para doon ko na lang siya iprito doon kinalula. Kasi mayaman naman sila sa mantika at charot. Joke lang. At dahil meron tayong nagawang kikiam mga kamarites, siyempre gawa rin tayo ng sauce. 1 cup of water. At then, naglagay din ako ng garlic, salt, at saka black pepper, white pepper pala ito ay. And then, maglagay ako ng ginger para mas lalong sumarap. O, diba? Saka, onion powder. Oh. At, siyempre yung ako ay hindi pala. Soy sauce pala. Tuyo. At oyster soy sauce. Unti lang. Tansya lang. Hanggang tansya lang naman talaga ako eh. At mga kamarites, dahil naubos na yung cornstarch ko, naglagay na lang ako ng harina. At nilagyan ko rin ng black pepper kasi kanina yung nailagay ko pala ay white pepper. At para may sipa, siyempre maglagay ako ng sili. Sili flakes, ganun ba? At paghaluin ko muna, halu-haluin ko lang siya hanggang sa wala na yung buo-buo sa harina na nilagay natin. Ayan. So, pwede ko na siya isa lang doon sa apoy kasi mainit na yung apoy. Ayan. So, kailangan talaga tiyaga lang tayo sa paghahalo. Halo lang tayo ng halo hanggang sa makuha natin yung tamang lapot ng gagawin natin sauce para sa ating kikiam. Hindi pa rin siya kumukulo pero lumalapot na. So, hintayin ko lang siya kumulo ng kahit 15 second lang or 10 second lang. Huwag naman natin pakuluin masyado kaya baka wala na, hindi na sauce yan. Baka malapot ng as in malapot na. Tingnan nga natin. Oh. Diba? Oh, malapot na siya. Pwede na to. Sakto yung lasa at maanghang. At ayun na nga, kumukulo na siya. I-off ko na yung apoy niya. Ang sarap ng sauce ko, grabe.
Ganito yung gusto kong sauce. Ganyan. Pwede na to para sa akin. Yan. At siyempre, sabi ko muna dyan, palamigin ko para mamaya ilagay ko na lang sa lagyan natin. Kasi babaunin ko to doon kina Lola. Mamaya araw namin doon. Ay, hindi pala mamaya ngayon. Pero mamaya punta kami doon. Kaya dyan ka lang muna. At tayo na nga to be continue tayo sa akin pagbo-voice over mga kamarites. Kanina hindi ako nag-voice over kasi alam ko na in-explain ko yung ginawa kong sauce. Kaya dito ko na siya ipagpatuloy. At siyempre yan, pinakita ko na sa inyo. Nag-gloves pala ako niyan kasi sobrang mamantika yung paprituhan ko. Parang pati yung hawakan niya ay mamantika talaga kasi marami na sila na iluto na dyan kasi alam niyo naman Ramadan. At ayun na nga sisimulan ko siya kasi so ganoon na din ang tuwan ko lang sa yung bago sa atin ayun talaga pero ayun yun na yar hindi naman sa katawan pero sa oras na sobrang mainit kasi hindi ko ba alam mga tao dyan ang kusina yung aircon pa kasi may aircon sa kusina sana nga ako na lang kung may aircon sa kusina na at yun na balik na lang tayo sa video marami na recap ayun ako mga kamarites habang ako ay nag-voice over dito ay natatakam na naman ako. Mas masarap talaga yung sa kanto no? Kanto ni Manong. Sana malapit lang ang Pilipinas para araw-arawin ko na yung pagkain ng pimpora. Yung sa turo-turo ba? Turo-turo ang tawag doon. Natin dito sa magandang dilag. Ika nga dito, tikman mo nga. Tikman mo ba? Titakaw kay maganda ka naman. Bayot. Yung parang bayot naman to. Man mo nga kung saksis ang pagkagawa ko. Wala kasing isda. Masarap sana kung may isda, no? Hindi ko alam kung saksis ba. Napanood ko lang naman to sa social. Iyawa. Iwan ko ba? Masarap? Maanghang? Yung sauce, no? Sobrang anghang niya. Hindi ko kasi namalayan eh. Nasubrahan eh. Sarap na? Anghang? Charot lang yun. Binibiro lang niya ako.